Pag-uusapan ko ang paglalakbay sa buhay ni Abraham bilang ikalimang bahagi at pinag-uusapan natin ang Beersheba ngayon. Yun ang ikasiyam na lugar na tinirhan ni Abraham, ang Beersheba. At nanirahan siya rito ng medyo matagal na panahon. At maraming mahalagang bagay ang nangyari sa lugar na ito. Dito ipinanganak si Isaac. At hindi lamang dito ipinanganak si Isaac, kundi inialay din ni Abraham si Isaac sa bundok Moria habang ito ay naninirahan dito. Kaya mahaba ang panahon at napakaraming mahahalagang bagay ang nangyari na hindi natin kayang saklawin lahat dito ngayon. Kaya magfo-focus na lang ako sa isang bagay. Ang dahilan kung bakit tinawag na Beersheba ang lugar na ito ay dahil sa nabasa natin mayon sa ating teksto. Ang pangalang Beersheba, okay, ay hindi pangalan ng beer o anumang bagay na tulad niyan, okay? Ang beer sa Hebreo ay nangangahulugang balon, tulad ng tubig, balon, mga balon na hinuhukay mo para sa tubig. At ang Shiba ay isang kawili-wiling salita dahil literal nang ibig sabihin nito ay ang bilang na 7. Ngunit sa Hebreo, ang bilang na 7 ay matalinhagang nangangahulugan din ng panunumpa. Nangangahulugan ito ng isang panunumpa. Alam mo, nanunumpa tayo sa Diyos o sa isang bagay, alam mo, pero sa Hebreo, nung sinaunang panahon, kapag sumumpa ka, ginagawa nila ito ng 7 beses o gumagamit sila ng 7 bagay sa pagsumpa. Kaya hindi natin nabasa ang buong Genesis 21. Ngunit nang gawin ni na Abraham at Abimelech ang kasunduang ito, nanumpa sila na magiging magkaibigan. Ito ay isang kasunduan, isang tipan ng kasunduan. Hindi tayo aatake sa isa't isa. Magkaibigan tayo. At sa panunumpa na ito, ano ang ginawa ni Abraham? Kumuha siya ng 7 babaeng kordero at ibinigay ito kay Abimelech. At sinabi ni Abimelech, ano to? Ito ang senyales na sumusumpa ako sa iyo na tayo ay magiging mabuting magkaibigan. Isa itong kasunduan. Kaya ang bilang na 7, alam mo na, sa Biblia ay nangangahulugang pagkumpleto, pagiging perpekto. Ngunit sa kulturang Hebreyo rin, nangangahulugan ito ng panunumpa. Kaya ang pangalang Beersheba noon ay maaring mga hulugang 7 balon. Ngunit sa palagay ko ay mas makabuluhan kaysa riyan ng balon ng panunumpa. Balong ng panunungtak? Dito, sumumpa si Abraham kay Abimelech na magkakaroon ng mabuting ugnayan sa isa't isa. Ang kahanga-hanga kay Abraham ay hindi lamang siya nagkaroon ng malaking pananampalataya sa Diyos, kundi siya rin ay lubos na iginagalang sa komunidad. Kaya naman, isa siyang huwarang lalaking may pananampalataya. Nang lumapit si Abimelech kay Abraham, anong sinabi niya? Kung titingnan mo sa Genesis, Kabanata 21, talata 22 at 23, si Abimelech ay isang hari ng Gerar. Siya ang hari ng isang bansa. Kaya nga makapangyarihang tao siya, di ba? Ngunit lumapit siya kay Abraham at sinabi ito sa talata 22. Nang panahong iyon, sina Abimelech at Pikol na pinuno ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na sinasabi, ang Diyos ay sumasayo sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga, sumumpa ka sa akin, dito sa ngalan ng Diyos, na hindi ka magtataksil sa akin o sa aking mga anak, at iba pa at iba pa. Ang hari ng isang bansa ay papunta sa taong ito, isang ordinaryong lalaki lamang, si Abraham, at para bang hinahalikan niya ito. Parang sinasabi niya, wow, ang tagumpay mo naman. Pinagpala ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa, hindi ba? Kaya ganun kataas ang respeto kay Abraham sa komunidad. Kaya ito ang nais makita ng Diyos sa kanyang mga anak. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya, ang pagkakaroon ng mabuting pananampalataya sa Diyos. Ngunit pagkatapos niyan, nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging lubos na iginagalang sa komunidad na kanilang ginagalawan. Para sa pamamagitan ng kanilang buhay at tagumpay, maluwalhati ang Diyos. Tama ba?
Kapag may nagtanong, ano ang sikreto? Ang susi sa iyang tagumpay? Sa palagay ko, sasabihin sana ni Abraham na ito ay Diyos ko, na siyang kasama ko sa buong buhay ko, di ba? At iyan ang paggamin na kailangan nating gamin. Kapag may nagtanong sa atin, ano ang susi sa ating tagumpay? Kailangan nating masabi na ito ay dahil ang aking Panginoong Hesukristo ay sumasa akin at pinagpala ako. Tama ba? Ganun nais ng Diyos na maluwalhati. Kaya ang nais ng Diyos ay mapatunayan mali ang malalakas at makapangyarihan at ang matatalino sa mundong ito sa pamamagitan ng mahina at hangal na mga tao ng mundong ito. Mga anak na yan, kaya sinasabi ba natin na tayo ay hangal? Hindi. Ang sinasabi namin ay hangal kami sa paningin ng mga tao sa mundo. Iniisip nila, bakit nila sinasayang ang oras nila tuwing linggo sa pagsisimba? Nagbibigay sila ng pera bilang handog. Naglilingkod sila. Bakit nyo na ginagawa ang lahat ng iyon? Mga hangal sila. At talagang mahina ba tayo? Siguro hindi. Pero sa paningin ng mundo, mahina tayo dahil ang filosofiya natin, ang paniniwala natin ay ayaw nating lumaban. Gusto namin ng kapayapaan. Gusto namin mahalin ang isa't isa. Gusto naming sumuko sa isa't isa. Maaring mukhang mahina yan sa ibang tao sa mundo. Kaya gagamitin ng Diyos tayo na kanyang mga anak ang mahihina at hangal sa paningin ng mundong ito. At sa pamamagitan natin, nais niyang patunayang mali ang malalakas, makapangyarihan at matatalino ng mundo. Tama? Yan ang nais ng Diyos na mangyari sa pamamagitan natin. Kaya naman, sa puntong ito ay muli nating balikan at pagbulay-bulayan ang mga nakasulat sa unang Korinto, Kabanata 1, mula sa talata 26 hanggang sa talata 29. Basahin natin ang nakasulat sa unang Korinto, Kabanata 1, mula sa mga talatang 26 hanggang 29 na nagbibigay ng mahalagang aral para sa atin. Sinasabi sa unang Korinto 1, versikulo 26, sapagkat isaalang-alang ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi maraming marurunong ayon sa laman, hindi maraming makapangyarihan, hindi maraming mahal na tao. Ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan ng sanlibutan upang hiyain ng mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga mahihina ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga hinamak ay pinili ng Diyos, ang mga bagay na walang halaga, upang mapawalang bisa niya ang mga bagay na mahalaga. Apang walang sino man ang makapagmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya, kita mo, pinili tayo ng Diyos na maaring mukhang hangal at mahina sa mundong ito. Apang sa pamamagitan natin, mapawalang bisa niya ang mga bagay ng sanlibutan upang mapatunayan niyang mali ang malalakas, makapangyarihan at marurunong sa mundong ito upang sa pamamagitan natin matanggap niya ang buong kaluwalhatian. Kapag gumagamit ang Diyos ng malalakas na tao, matatalinong tao, hindi nila ibinibigay ang buong kaluwalhatian sa Diyos. Dahil niluluwalhati nila ang kanilang mga sarili. Dahil malakas at matalino ako, kaya ako nagawa ito. Ngunit sa pamamagitan natin, tinatanggap niya ang buong kaluwalhatian. At ganun ang uri ng buhay na ipinamuhay ni Abraham. Si Abraham ay lubos na iginagalang sa kanyang komunidad. Kaya't binili ni Abraham ang Beerseba ngayon sa pamamagitan ng sumpa kay Abimelech. At bakit niya binili ang lupang ito na tinatawag na Beerseba? Siyempre, dahil may balon doon. Mahalaga ang mga balon sa sinaunang malapit na silangan. Tama ba? Kung wala kang tubig, mamamatay ka. Pero isa pa, binili niya ang piraso ng lupang ito para maging pundasyon nito sa Kanaan, hindi ba? Dahil nangako ang Diyos kay Abraham na nagsasabing ikaw at ang iyong mga anapo kay magmamay-ari ng lupaing ito, di ba? Ngunit wala siyang sariling lupain sa Kanaan. Ito ang unang piraso ng lupang pag-aari niya. Para bumibili ng sarili mong bahay sa kung saan. Mula rito, sisimulan at tutuparin ni Abraham ang tipan ng Diyos na angkinin ang buong lupain ng Kanaan. Tama ba? Kaya iyan ay isang napakahalagang gawaing ginawa ni Abraham. Kaya ano ang aral na kailangan nating matutunan mula sa kanyang buhay dito sa Beersheba? Gaya ng sinabi ko kanina, ang Beersheba ay isang balon, tama ba? At ang dahilan kung bakit siya
Pinili ko ang lupang ito dahil may balon dito, may tubig dito. Sa sinaunang malapit na silangan, ang tubig ang pinagmumulan ng buhay. Kaya para mabuhay dito, kailangan niya ng tubig, di ba? Kaya nga niya binili ang lupang ito. Kaya ano ang pinagmumulan ng buhay para sa atin ngayon? Siyempre, kailangan natin ng tubig para mabuhay. Pero siyempre may tubig kahit saan ngayon, di ba? Hindi na natin kailangan mag-alala tungkol sa pagkuha ng tubig sa pamamagitan ng balon. Kaya ano ang pinagmumulan ng ating buhay? Noong 2018, kayamanan ba ito? Sabi ng Biblia, hindi tama. Balikan natin ng Lucas, Kabanata 12, Talata 15. Babasahin ko ito para sa iyo. Sabi sa Lucas, Kabanata 12, versikulo 15. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at maging mapagbantay laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat hindi ba't ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang mga ari-arian kahit na siya ay may kasaganaan? Kahit marami kang pera, wala rin kwenta. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga ari-arian. Ang mga ari-arian, kayamanan, pera ay hindi kailanman maaaring maging pinagmumulan ng ating buhay. Hindi rin ito pagkain at pag-inom. Iniisip lang ng mga tao na kailangan natin kumain at uminom para mabuhay. Kaya iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pero ano ang sinabi ni Jesus? Sa Mateo Kabanata 4, versikulo 4, sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos ang pinagmumulaan ng ating buhay. Yan ang pinakamahalagang bagay na kailangan sa ating buhay. Mula ron, nagmumula ang lahat ng iba pang mga bagay. Pagkatapos ay tungkol ito sa pagkain at pag-inom at mga ari-arian. Pero sa pamunahin, ang pinakapangunahing antas, ito ay ang salita ng Diyos. Ngunit bakit napakahalaga ng mga balon? Gayon din sa sinaunang malapit na silangan, ang mga balon ay isang lugar ng pagtitipon. Natural lang na naging lugar ito ng pagtitipon. Alam mo na, sa Ingles, napag-usapan namin ng tungkol sa water cooler sa opisina. Natural lang na nagtitipon ng mga tao sa tabi ng water cooler para uminom, magpahinga at mag-usap. Parang ganun nam. Ang isang balon sa sinaunang lipunan ay natural na naging lugar kung saan nagtitipon ang mga tao. Dahil kailangan pang lumabas ng mga tao ron para umigib lang tubig, tama ba? At nagkita-kita sila at nagtanong, "Hay, anong nangyari?" Kaya ito ay isang natural na lugar ng pagtitipon. Kahit sa Biblia at lalo na sa mga balon, alam mo kung ano nangyari? Doon na. Nagkita ang mga lalaki at babae at nagpakasal. Alam niyo yan? Halimbawa, isinugo ni Abraham ang kanyang lingkod, si Eliezer ng Damasco, upang maghanap ng mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Tama ba? Kaya't bumalik siya sa bayan ni Abraham sa Haran. Anong ginawa niya? Naupo siya sa tabi ng balon at namalangin sa Diyos. At ang sumunod na dumating ay si Rebecca. Kaya nakilala niya si Rebecca sa balol. At nagpakasal sina Isaac at Rebecca. Sina pa? Doon nakilala ni Jacob si Rachel, di ba? Sa isang balon. Tumakas si Jacob mula sa kanyang bayan dahil kinuha niya ang karapatan ng panganay mula sa kanyang kapatid na si Esau. Tama ba? Saan siya pumunta? Bumalik siya sa Patan Aram, ang kanyang tinubuang bayan kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin. Muli, naupo siya sa tabi ng balon, sinusubukan ng sigurong makipagkita sa ilang tao. At nakita niya ron si Rachel at umibig. Tama ba? Genesis, Kabanata 2, paumanhin, Genesis, Kabanata 20, mga talata 2 hanggang 9. Doon din nakilala ni Moises ang kanyang asawa. Ano ang pangalan ng asawa ni Moises? Sipora. Nung tumakas siya, dahil, tandaan, nakapatay siya ng isang Ehipsyo, kaya kinailangan niyang tumakas. Pumunta siya sa Midian. Saan kaya ang unang lugar na pinuntahan niya? Isang balon dahil doon nagtipon ng lahat. At doon niya nakilala ang kanyang asawang si Zipporah.
Iyan ay nasa Exodo, Kabanata 2, mga talatang 15 hanggang 21. Sa wakas, si Jesus din, hindi ang kanyang asawa, ay hindi kailanmang mag-asawa, ngulit nakilala niya ang babae sa Sakar, ang babaeng Samaritana sa isang balon sa Sakar. Sa Juan, Kabanata 4, diwar, nakaupo si Jesus sa tabi ng balon at ang babaeng ito ay lumapit upang umigib ng tubig. At kinausap siya ni Jesus. Sabi niya, "Maari mo ba akong bigyan ng tubig?" At nagulat ang babaeng nito. Bakit? Dahil Hudyo si Jesus, Samaritano rin siya. Noong panahong iyon, kinamumuhian ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Mababa ang tingin nila sa kanila. Hindi man lang nila sila tinatrato na parang tao. Kaya hindi man lang nila kinausap ang mga ito. Ngunit kinausap ni Jesus ang babaeng ito. Kaya parang sabi niya, "Paano Hudyo ka at kinakausap mo ako? At hinihingi mo sa akin na bigyan kita ng tubig." At sabi ni Jesus, "Alam mo, ang tubig na ibibigay mo sa akin, hindi ang totoo. Mauuhaw na naman ako niyan. Ngunit, ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi ka kailanman mauuhaw. Magkakaroon kayo nitong tubig na nagbibigay buhay magpakailanman." At sabi niya, "Wala kang maidodrawing. Saan mo kukunin ng tubig na ito?" At saka silang magsisimula ng usapang ito, di ba? Kaya paano nagtatapos ang usapang ito? Nagtatapos ito sa pagsasabi sa kanya ni Jesus na siya ang Mesiyas. Nangyari iyon sa balon, kaya nakikita mo napakahalaga ng mga balon sa Biblia. Okay, hindi lang mahalaga kung saan nagtagpo ang isang lalaki at isang babae, kundi ipinakita rin ng Diyos ang kanyang sarili sa isang balon. Nang si Hagar kasama ang kanyang anak na si Ismael ay pinalayas. Sa Genesis Kabanata 16, naupo siya sa tabi ng isang balon at nanalangin, at ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya sa balon. Kaya, numero 3.3. Ito ay, ang balon, ang tumutubos ayon sa kasaysayan ay isang lugar kung saan ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Hagar sa isang balon. Ngunit ang pinakadakilang paghahayag ay ang ating napag-usapan. Ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa babae, ang Samaritana, sa Juan Kabanata 4. Dumako tayo sa talata 6 at hanggang sa talata 42, pero basahin na lang natin ang talata 6. Juan Kabanata 4, versikulo 6. Sinasabi sa Juan, Kabanata 4, versikulo 6, "At naroon ang balo ni Jacob." Si Jesus na, palibasay napagod sa kanyang paglalakbay, ay naupo sa tabi ng balon. Mag-aalas 6 na noon, di ba? At pagkatapos ay dumating ang babae at sinumulan niya itong kausapin. Palalim ng palalim ang kanilang pag-uusap. Kung titingnan mo kung paano tumugon ang babaeng ito kay Jesus, una, parang, "Hudyo ka, bakit mo ako kinakausap?" Ama, kaya nakikita niya ito bilang isang ordinaryong Hudyo lamang. At pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, isiniwalat niya ang mga bagay tungkol sa kanya. Tinanong niya, kaya sinabi niya sa kanya, "Maibibigay ko sa iyo ang tubig na buhay na ito. Kung iinumin mo ito, di ka na mauuhaw." Kaya sabi niya, "Sige, gusto ko yan. Maaari mo ba itong ibigay sa akin?" At anong sinasabi ni Jesus? Sabi niya, "Isama mong asawa mo." Kakaiba naman yung sabihin mo, di ba? Bakit mo naman sasabihin, Nal? At sabi niya, "Wala ako niyan." At anong sinabi ni Jesus? Oo, tama. Dahil ang lalaking kasama mo ngayon, hindi mo siya asawa. Yung 5 na meron ka dati, hindi mo rin naman talaga sila asawa. At saka siya nabula. Sandali lang, paano mo nalaman ang mga sikreto ko? Ang pinakamalalim at pinakamadilim ko mga sekreto na itinatago ko sa lahat. At saka, anong reaksyon niya? Sabi niya, sa tingin ko isa kang propeta, Ginoo." Kaya isa lang siyang ordinaryong Hudyo, ngayon isa na siyang propeta. At pagkatapos ay makukukwento pa siya ng higit pa sa kanya, tama ba? Nag-aalala siya kung saan ang tamang lugar para sumamba. Dahil nun, ang mga Samaritano ay sumasamba sa bundok Gerizim.
Sumamba ang mga Hudyo sa Jerusalem. Pareho nilang inangkin na sila lamang ang may tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya nagtatanong siya, sabi ng mga Hudyo, kailangan daw sumamba sa Jerusalem. Kami, ang aming mga ninuno, ay sumasamba rito sa bundok na ito. Anong tama? Sabi ni Jesus, hindi mahalaga kung saan ka sumasamba. Ang mahalaga ay kung sumasamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Mas lalo siyang nagulat dahil dul. Ang lalim ng iniisip ng lalaking ito. Kaya sabi niya, gabalitaan ko na kapag dumating ang Mesiyas, ihahayag niya ang lahat. At anong sinabi ni Jesus? Ito ang unang pagkakataon sa Biblia na malinaw at hayagan na ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa isang tao. Unang beses na ginawa niya ito. Para sa babaeng Samaritana na ito, dumako tayo sa Juan Kabanata 4, bushuntong naksa. Versikulo 25. Sinabi ng babae sa kanya, alam kong darating ang Mesiyas. Siya na tinatawag na Kristo. Kapag dumating ang isang iyon, ipahahayag niya sa atin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Yun ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Jesus. Tandaan, nung nagpadaling si Jesus, sasabihin niya, nako, huwag mong sabihin kahit kanino na ginawa ko ito sa iyo. Palagi niyang itinatago ang sarili niya. Pero ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa taong ito. At ang babaeng ito ang minamaliit na mga tao, ang babaeng Samaritana. At saka anong naging reaksyon niya? Anong ginawa niya? Sa talatang 21, sinasabi nito, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumasok sa bayan at sinabi sa lalaki, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Hindi ito ang Kristo, hindi ba? Agad niyang iniwan ang kanyang banga ng tubig at pumasok sa Samaria at nagsimulang mangaral. Nakilala ko si Kristo, ikinuwento niya sa akin lahat ng tungkol sa nakaraan ko. Hindi ko man lang sinabi sa kanya. Alam niya lahat ng sikreto ko. At dahil sa kanya, kung pupunta ka sa talata 39, mula sa lungsod na iyon, marami sa mga Samaritano ang sumampalataya sa kanya. Dahil sa salita ng babaeng nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. At pagkatapos, kung pupunta ka sa talata 41, mas marami pa ang naniwala dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, hindi na dahil sa iyong sinabi kaya kami naniniwala, sapagkat narinig naming mismo at nalalamang naming itong na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Naku, tingnan mo yun. Sa palagay ko, ito ay isang huwarang proseso ng ebanghelismo. Nakilala niya si Jesus, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa kanya. Agad siyang lumabas at nagpatotoo, nakilala ko si Kristo. Ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol sa aking kasaysayan. At dahil sa kanyang salita, dumating ang mga tao. Narinig nila ang kanyang mensahe at sila'y umamin. Hindi na dahil sa iyo kaya kami naniniwala. Narinig namin ang kanyang salita. Alam namin na totoo ito. Silang isa. Kaya itong kailangan mangyari. Kung matatanggap natin ang salita, lalabas tayo at ibabahagi ito sa mga tao sa ating paligid. Halika lang at makinig. Halika lang at tingnan mo. Okay? At kapag narinig nila, sana'y buksan ng Diyos ang kanilang mga tenga at ipahayag din nila tulad ng mga taong ito at sasabihin, ngayon ay naniniwala kami na si Jesus ang Kristo. Ipinahayag ito ng ilang pastor bilang pumupunta sila para sa pizza at nananatili para sa salita, tama ba? Ano man ito, kailangan nilang mauna at marinig ang salita. At kapag narinig na nila ang salita, nasa Diyos na ang desisyon, di ba? Ang trabaho lang natin ay dalhin sila rito, okay? Kaya umaasa ako na magiging katulad ka ng babaeng Samaritana. Itigil na natin kung ano man ang ginagawa natin. Tara na at mangaral ng Ebanghelyo upang si Kristo ay mahayag sa mas maraming tao. Amen? Kaya't ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa balon. Pero ang mahalaga ay kung titingnan mo sa Juan, Kabanata 4, versikulo 14. Itong sinasabi niya, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang mahalagang bahagi.
Hindi lamang natin kailangang uminom mula sa balon na inilaan ni Jesus para sa atin. Kailangan din nating tanggapin ang kanyang salita upang magkaroon tayo ng balon sa ating sarili. Isang walang hanggang balon na hindi matutuyo kailanman. Kaya nga tayo nagtitipon dito. Ayan ang kailangan nating matanggap. Isang balon na hindi matutuyo. Isang balon na laging sisibol sa ating mga puso. Balikan din natin ang Juan 7, versikulo 38. Juan 7, versikulo 30. Sinasabi sa Juan Kabanata 7, versikulo 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay aagos mula sa kanyang kalooban ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen, di ba? Yan ang gusto nating matanggap. Yan ang ating layunin sa ating buhay pananampalataya. Ayaw naman natin laging naglilibot. Pwede ba akong humingi ng tubig? Maari mo ba akong bigyan ng tubig? Nauuhaw ako, maari ba akong makakuha ng tubig? Gusto nating maging mga taong meron nito ng maayos sa loob natin para masabi natin, uy, kailangan mo ba ng tubig? May tubig ako para sa'yo. Gusto mo ba ng tumid? Kung may mga taong nauuhaw, naglalakbay, kailangan nating maibahagi ang tubig na ito sa kanila, tama ba? Sa ating buhay, nais ng Diyos na tayo ay maging ganap sa ating pananampalataya. Para hindi lamang ang sarili nating mga problema ang malutas, kundi kailangan din nating maaliw ang iba na nagduduro sa rin tulad natin. Kailangan natin silang mabigyan ng panalangin at lilim na mapagpahinihan. Konting tubig na mahinon, isang balikat na iyakan, isang kaong mapanalanginin na maaring manalangin para sa kanila, tama ba? Kailangan natin yan taglayin sa loob natin. Hindi na tayo maliliit na bata. Palagi naman tayong umaasa sa ibang tao, di ba? Kailangan nating maging mga Kristiyanong may gulang na kayang gawin ito. Iyan ang gustong ibigay sa atin ni Jesus, di ba? Upang matanggap yan, kailangan nating maging masisigasig sa pagtanggap ng tubig na ito. Upang magkaroon kayo ng bukal ng tagsibol, ng buhay na walang hanggan na bumubukal mula sa loob natin. Para magawa yan, kailangan nating maghukay ng malalim. Ang salitang beer sa Beersheba, magandang ibig sabihin ng beer, di ba? Sa Hebreo, ang salitang ugat ay baar. Ito ay isang pandiwa at ang ibig sabihin ay maghukay. Para makakuha ng balon, kailangan nating maghukay at kailangan nating maghukay ng malalim. Sa Deuteronomio 1, versikulo 3, sinasabi nito, ipinaliwanag ni Moises ang kautusan sa kapatagan ng Moab. Tama ba? Ang salitang explain doon ay baar. Kaya ang ibig sabihin niyan ay pinag-aralan niya ng malalim ang salita ng Diyos at inihayag ito sa mga tao. Yan ang ibig sabihin ng isang balon, isang espiritual na balon. Kailangan nating magsaliksik ng malalim sa salita ng Diyos. Kailangan nating maghukay ng malalim sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral upang ang isang balon ng tubig na buhay ay umagos mula sa ating mga puso at maibahagi natin ito sa maraming tao at maging isang pagpapala sa iba, hindi lamang sa pagtanggap. Uy, maari ba ako makakuha? Pero pagbabahagi at pagbibigay, di ba? Kailangan nating maghukay ng malalim pero nagiging balon, tama ba? Kaya ito ang ginawa ni Abraham. Hinukay niya ang balon na ito. Binili niya ang lupaing ito upang ang kanyang mga inapo ay makainom mula rito at angkinin ang lupain. Ora matupad natin ang salita ng Diyos, di ba? Hindi lang si Abraham, kundi ipinagpatuloy ni Isaac ang gawain iyon, tama ba? Kung titingnan mo sa Genesis 26, talata 12, sinasabi nito, nang magkagayoy, muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay noong mga araw ng kanyang amang si Abraham. Si Isaac ang naghukay ng parehong mga balon. Kaya kailangan din nating gawin ang parehong bagay. Tayo ay mga anak po ni Abraham. Kailangan din nating maghukay ng parehong balon. At iyon, nandito lang pala. Ang banal na kasulatan ng Diyos, ang banal na Biblia, ang salita ng Diyos. Mula roon, kailangan nating tanggapin ang tubig na nagbibigay buhay ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko na tayong lahat dito ay maging masigsig sa paghuhukay ng balong ito. At naway, ipagkaloob sa atin ni Kristo ang balong ito na walang hanggan.
bumubukal mula sa ating mga puso upang tayo ay maging isang pagpapala sa buong mundo sa ating paligid. Amen? Magtapos tayo sa pagbasa ng Kawikaan 4, talata 20 hanggang 23. Mga Kawikaan 4. Mga kawitaan. Sinasabi sa bersikulo 4, 20 hanggang 23, "Anak ko, pakinggan mo ang aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga sinasabi. Huwag mo silang hayaang mawala sa iyong paningin. Ingatan mo ang mga ito sa iyong puso, sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakasumpong nito at kalusugan sa kanilang buong katawan. Bantayan mo ang iyong puso ng buong sika, sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Naway bantayan nating lahat ang ating mga puso at naway maging masigasig tayo sa paghuhukay upang taglayin natin ito ng maayos sa ating lahat. Ayos lang? Panalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming maging katulad ni na Abraham at Isaac na masigasig na naghukay ng mga balon upang matustusan hindi lamang ang kanilang sarili, kundi pati na rin ang lahat ng kanilang mga inapo. Naway maging pagpapala tayo tulad ni Abraham. Naway maging maayos ang lahat para sa atin. Ng tubig na buhay na bumubukal mula sa ating kalooban upang maibahagi natin ito sa maraming tao sa ating paligid. At naway, maging pagpapala tayo sa mga nangangailangan, sa mga maaring nalulungkot, at sa mga maaring nalulumbay. Naway mabigyan natin sila ng kapanatagan, panalangin, at pagmamahal upang tunay nilang makilala si Kristo sa pamamagitan natin. Ama, Diyos, tulungan mo kaming maging katulad mo. Si Abraham, na lubos na iginagalang sa kanyang komunidad, kahit ng mga hindi mananampalataya. Tulungan mo kaming maging mga taon may pananampalataya na makapagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming mga buhay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa araw na ito. Pagpalain mo nawa ang lahat ng taong narito ngayon at naway tanggapin namin ang salitang ito sa aming mga puso at lumabas sa mundo. Sa simula ng linggo, naway ang salitang ito ang maging lakas natin para magtagumpay. Salamat at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Diyos sa ating palakpakan.